Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Erwina Villadolid, Lodi Roll Ploma, Lodi MJ Cute, Lodi Diamila Jem Jumawid, Lodi Ronil Pinaso. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman Ika-85 kabanata sa pagpapatuloy. Sumapit na ang umaga na makikita ang lugar na ito. Kung saan nakatingin sa mangkok si Baekpyo, sinasabi na hindi ako makapaniwala na nakasakit ako ng mga tao gamit ang teknik sa pagsipsip ng enerhiya. Sinabi ng ating bida sa kanya na ayan ka na naman. Puta! Tanggapin mo na lang ang sarili mong nabaliw ng makalanghap ng dugo kagabi. Naiinis naman si Baekpyo sa kanyang sarili na napaungol na lang. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na walang personalan pero hindi mo naman sila pinatay. Ano ng malaking issue? Kahit na maaaring magkakaiba ng kaunti ang oras ng paggaling depende sa dami ng enerhiyang nasipsip, lahat sila ay gagaling din sa huli. Naiisip pa niya ang mga nangyari at sinabi niya sa kanyang isip na ang mga mata niya kagabi ay parang mata ng isang hayop na baliw sa pagpatay. Habang sinasabi sa kanya ni Baekpyo na dapat ko na lang bang patayin lahat ng mga asasin na ito. Tumugon siya na hindi. Hindi na natin kailangan umabot pa doon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ngayon na natauhan na siya, kung ano-ano na ang sinasabi niya tungkol sa kung paano walang matinong martial artist sa mundo ang gagawa ng ginawa niya. Sinabi pa niya sa isip habang inom ng alak na kailangan ko siyang alisin agad-agad. Dahil sinabi kong tutulungan ko siya, dadalhin ko na lang siya sa manor ng Baek Clan. At mapapansin ang pinuno ng mga asasin at ang alalay nito na pumasok kung nasaan sila. Napasulyap si Baekpyo sa mga ito. Sa sandaling makita niya ito, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. At napasabi ito na Hallmaster. Mabilis ring napatingin ang ating bida sa kanila at sinabi na ano. Ang mga nasa bahay panuluyan na nakaupo sa lamesa sa bandang itaas ay napatingin ng seryoso sa pagdating ng mga ito. Gayon din ang mga nasa ibaba na nilingon ng tingin ang mga ito. Sinabi ng ating bida na naku naman, andito na sila. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang makikita sila sa itaas na ang husay nila. Makalusot habang nagtatalo kami ni Baekpyo. Sinabi ng ating bida sa kanila na hindi ko akalain na susugod kayo sa amin sa maliwanag na araw, ang tangan nyo. Nagsalita ang matanda na pwede ba akong umupo? Sumagot sa kanya ang ating bida na bakit ka pa nagtatanong. Umupo ka na lang. Tumatawang sumagot ito habang napatingin sa gilid si Baekpyo na salamat. Seryosong pinagmamasdan siya ng ating bida at sinabi sa isip na kita naman na magalang siya kahit alam niyang mas bata ako siguro sinusubukan niya makipag-ayos. Sinabi sa kanya ng matanda na narinig ko na pinatawad mo na kami sa mga pagkakamali namin laban sayo. Gusto ko munang magpasalamat sayo. Napasalubong ng kilay ang ating bida at sinabi sa matanda na kalokohan. Hindi iyon kapatawaran o kung ano paman. Kung trip ko lang, pinatay ko na sana silang lahat. Pero parang naawa lang ako kagabi. Kumunot ang mukha ng matandang lalaki sa kanyang narinig at halatang nagagalit ito sa kanyang narinig. Humawak sa kanyang balbas at sinabi sa ating bida na ang 3 Assassination Hall ay hindi nais magkaroon ng kaaway na tulad mo, isang martial master. Seryosong tumingin ang matanda sa kanya at sinabi na hindi ko alam kung ano ang relasyon mo kay Baekpyo pero pababayaan ka naming umalis kung ibibigay mo siya sa amin ng tahimik. Tumawa ang ating bida habang nakatingin sa kanya si Baekpyo at sinabi na ayaw ninyong maging kaaway ko. Nakakatuwa. Hindi ba kayo ang unang umatake sa amin? Masayang sinabi pa niya sa kanya na tingnan mo nga naman. Ang tapang mo pa kahit nagkanda sugat-sugat na parang langaw ang mga tauhan mo. Hinawakan sa balikat ang ating bida habang naiinis na sinigaw ng malaking lalaking nakaitim na sinabi na gago ka. Napatingin ang ating bida sa kanyang balikat na hinawakan ng lalaki at sinabi niya na ano ito. Nagbago ang mga mata ni Jin Mo sa sandaling iyon. At sinabi na gusto mo bang subukan? At pagkatapos bumagsak ang napakalaking presyon ng enerhiya sa malaking lalaking nakaitim. Sa pagkabigla ng matinding enerhiya, hindi na kayanan ng matanda ang presyon at lumuhod kahit na itinaas niya ang lahat ng kanyang kasanayan. Bumakat ang mga ugat sa pagitan ng mahigpit na nakasara niyang mga labi. Habang nakatitig ang ating bida sa lalaki, sinasabi nito sa kanyang isip na paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na enerhiya.
At pagkatapos ay napatusik ito sa sahig na ikinaungol niya ng mahina. Sinabi ng matanda sa kanyang isip na nakatingin sa kanya na kahit narinig kong isa siyang martial master, hindi ko inakalang ganito siya kalakas. Itinaas ang kamay nito at sinabi pa sa isip na wala nang magagawa, kailangan ko na siyang patayin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya habang napatigil sa hangin ang kamay nito na kung ibababa mo ang kamay na yan. Mamamatay kayong lahat dito, mga walang hiya. Biglang lumuhod ang mga tao sa paligid niya. Natural lamang iyon. Ngunit nararamdaman ng matandang lalaki ang epekto ng nakamamatay na presyon. Puno ng tindahan ang enerhiyang kumalat kasabay ng nakamamatay na mga mata. Nagputukan ang mga ungol mula sa iba't ibang lugar. Na nahihirapan ang mga taong ito. Sinabi ng matandang lalaki sa kanyang isip habang nanginginig ang katawan na grabe ang tindi ng enerhiya niya. Pinipigil nito ang buong katawan ko. Sinabi sa kanya ng ating bida, hindi mo siguro iniisip na nagbibiro lang ako, di ba? Sino kaya ang una kong ipapadala sa kabilang buhay? Sa tuwing isa-isang itinuturo ni Jinmo, namatay ang mukha ng matanda na kanina pa nag-iisip. At sinabi ng matanda sa malaking lalaki na walang nagsabi sa akin. Na ganito siya kalakas. Tumugon ito na pasensya na po. Makikita ang ating bida na nakatingin sa kanila habang sinasabi pa ng matanda sa kanyang isip na kung lalaban tayo sa kanya, mauubos lahat ng asasin ng Dongting Lake. Mabilis na lumuhod ito at sinigaw na Ginoo. Nakatayo ang ating bida sa kanyang harapan na pinagmamasdan ito na sinabi pa ng matanda sa kanya na patawarin niyo ang aming pagiging bastos. Hindi ko nakilala ang iyong dakilang kakayahan. Napaisip ang ating bida at sinabi niya na sige, ngayon na alam mo na kung saan ka nararapat. Anong gagawin mo tungkol sa pag-aaksaya mo ng oras ko at pag-inis sa akin? Mabilis na siniko niya ang malaking lalaking nakaitim at sinabi na ano ang ginagawa mo. Kunin mo yan agad. 3 silver tael ang makikita na sinabi pa ng matanda na isang munting tanda lang ito ng aking sinseridad. Sir, patawarin mo po ako. Ngumiti ang ating bida habang nakatingin sa kanya ang matanda. Masayang sinabi ng ating bida sa kanya na sige. Kakalimutan ko na ang lahat ng ito basta't tuparin mo ang dalawa kong kahilingan. Na nakatingin sa kanya si Baekpyo ng kakaiba sa kanyang likuran. Sinabi ng ating bida sa kanya na una, hindi mo nagagambalain si Baekpyo. At ang isa pa ay isang napakaliit na bagay lang. Isipin nyo na lang na para kayong kinagat ng lamok at sinipsip ang dugo nyo. Na nagtatakang nakatingin at pinagpapawisan ang matanda sa kanya. Lumipas ang ilang sandali na lumabas na sila ng kainan. Na makikita ang ating bida na humihikab. Sinabi ng ating bida kay Baekpyo na ano ang masasabi mo sa maayos na pag-alis sa samahan ng mga asasin. Tumugon si Baekpyo na lalo kong napatunayan kung gaano kakahusay, sir. At kung hindi kita nakilala nung gabing yon malamang isa pa rin akong buhay na bangkay ngayon. Makikita ang ating bida na nagulat sa kanyang sinabi na hindi ko alam kung bakit ka nagpakasipag para tulungan ako pero babayaran ko ang utang na loob ko sa'yo, pangako. Na makikita na nakangiti ito sa kanya. Gayon din ang ating bida na nakatingin din sa kanya. At pagtapos sinabi ng ating bida sa kanya na teka, oo nga pala. Umupo ka muna sandali. Tumugon ito na ano? Dito mismo. Sinabi ng ating bida sa kanya na may kailangan akong ipaalam sa'yo bago ako umalis. Magiging pabigat ka lang kung mananatili kang mahina ang loob. Sinabi ko na sa'yo noon na hindi naman puro masama ang teknik ng pagsipsip ng enerhiya, hindi ba? Dagdag pa niya na kailangan mo lang sipsipin ang dalisay na enerhiya mula sa enerhiyang inaabsorb mo, tapos bitawan mo na ang natitira. Kung puro dalisay na enerhiya lang ang i-absorb mo, magiging isa ito sa pinaka-epektibong martial art na tutulong sa'yo na mabilis maabot ang isang tiyak na antas ng lakas. Na napasabi naman si Baekpyo na ganun ba? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na makinig kang mabuti dahil ituturo ko sa'yo kung paano iimbak ang naabsorb mong enerhiya sa iyong energy core. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na ito ang pangunahing teknik ng Shadow Dragon Core Energy. Dahil nililinis ko na rin naman ang kalat ni Cheon Wumyong, siguraduhin ko na rin na malinis ito ng 100%. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na magpapakamatay din naman siya, tutulungan ko na lang siyang maramdaman kahit konting saya bago siya tuluyang mawala sa mundong ito. At pagkatapos sinabi niya kay Baekpyo na ang Origin Core ang pinagmumulan at orihinal na anyo ng lahat ng enerhiya. Ito ang kadiliman bago maging dalisay ang lahat.
Nakapikit nitong pinapakinggan ang sinasabi ng ating bida na ang simula ay ang wakas at ang wakas ay ang simula. Kapag nagsanib sila at naging isa imbes na dalawa, magkakaroon ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan, at iyon ang origin core energy. At lumipat ang eksena na sinasabi ni Changwo na Changsang anong problema. Tumugon ito na iniisip ko lang kung ano ang ginagawa ngayon ni Master Jinmu. Masayang sinabi ni Changwo na lumitaw din siya sa aking panaginip kagabi. Masayang sinabi rin ni Jegal Sansan na dahil ngayong araw ang Dragon Phoenix Conference, natural lang na mas maisip natin siya. Sinabi ni Changsang na ibibigay ko ang lahat ko para hindi madungisan ang kanyang pangalan. Ito ang araw na simula ng Dragon Phoenix Conference. At dito na po nagtatapos ang ika-85 kabanata. Ika-86 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang pagdadausan ng Dragon Phoenix Conference. Na sinasabi ni Jegal Sansan na ang mga martial artist na lumalahok sa Dragon Phoenix Conference ay inilalagay sa mga ranggo ng A, B, C at D. Dagdag pa niya na ang pinakamataas na ranggo ay A at 8 tao lamang ang pipiliin. Ang pagsusulit ngayon ay nakatuon sa pagsubok ng panloob na enerhiya at pangunahing kaalaman sa martial arts. Sinabi naman ni Changwo na hindi ako makapaniwalang 8 lang ang pipiliin sa dami ng tao. Sinabi pa ni Changwo na alam kong magiging matindi ang kompetisyon pero nakakatakot din pala ito. Napatingin sa kanya si Changsang at sinabi na Changwo. Si Master Uncle ay umalis na para sa kanyang paglalakbay kaya tayong dalawa lang ang kumakatawan sa wudang sect dito. Hindi tayo dapat matakot. Na makikita ang muka ni Changwo na nag-aalala. Sinabi sa kanya ni Changsang na magpursige tayo para hindi tayo makapagdulot ng kahihiyan hindi lang sa wudang sect kundi pati na rin kay Master Uncle at sa Five Dragon Palace. At pagkarinig niya nito tumawang sinabi niya na oo, Changsang. Na napangiti naman si Jegal Sansan na nakatingin kay Changwo. Napalingon si Jegal Sansan nang may isang mayabang na nagsasalita na teka. Sino itong nandito? Dagdag pa nito na hindi ba ikaw ang anak ng pamilya Jegal? Natumugon ito na Sir Ak. Nakatingin ang mayabang na ito na si Shandong Ak family's fifth son na si Ak Pyong. At sinabi pa nito na mukhang bumalik na si Jegal Sion sa inyong pamilya, ano? Sayang naman, akala ko pa naman makakainom kami dahil matagal na rin mula noong huli. Nakatingin sa kanya si Jegal Sansan na sinasabi niya sa isip na bakit siya umaasta na parang matagal na silang magkakilala ilang beses lang naman silang nagkita. Sinusubukan ba niya akong kunin sa grupo niya? At pagkatapos niyang makita ang dalawa sinabi nito na pero, sino-sino naman kaya ang mga taong ito? Gumalang ang dalawa na sumuntok sa kamao na gumalang. Na sinabi naman ni Jegal Sansan na sila si Taoist Changsang at Changwo mula sa wudang. Sumulyap ito sa dalawa na may nakakainis na tingin at sinabi na disciple of wudang sect. At sinabi pa nito sa kanyang isip na maganda nga ang itsura nila sa labas pero mga disipulo pala ng isang sekta na halos wala ng pag-asa. At tumawa ito na sinabi na nakakatuwang isipin na nakikihalubilo ka sa mga disipulo ng isang sektang papunta na sa tuluyang pagbagsak. Seryoso lang nakatingin sa kanya si Changsang samantalang si Jegal Sansan ay bumakas ang ugat sa muka sa inis nito sa lalaking mayabang at sinabi na hindi mo ba sa tingin masyado kang mataas magsalita. Tumawa ito at sinabi sa kanya na bakit ka naman nagiging sensitibo. Hindi ko naman sinabing mali ako. Sa kahit anong kaso, sumama ka muna sa akin sandali. Dagdag pa niya na makikita ang mga kasamahan nitong mga tsaka na lahat sila ay naghihintay na makilala ka. Hindi ba't kailangan mo ng mga kasamang maaasahan mo sa lugar na ito? Napatikom ng mahigpit ng kamao si Jegal Sansan at sinabi sa isip na ang sama talaga ng ugali niya. Gusto niya lang akong magpanggap na magandang palamuti sa grupo nila. At sinabi nito kay Changsang at Changwo na manatili na lang kayo dyan. Dapat alam ninyo ang lugar ninyo. Na naiinis na nakatingin sa kanya si Jegal Sansan. At nang napuno na si Jegal Sansan na susugurin na sana niya ito, biglang pinigilan siya ni Changsang sinasabi na teka lang. Dagdag pa niya na ayos lang kami. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Hindi kami naapektuhan kahit kaunti. Sinabi pa niya na gagawin na lang namin ang lahat ng makakaya namin bilang mga disipulo ng wudang sect. Na namumula ang pisngi ni Jegal Sansan na napasabi na Taoist Changsang. At sinabi sa isip niya na oo. Hindi na kailangan pang magalit dahil sa mga hamak na katulad nila.
At nagkatinginan sila na tumatawa na sinabi pa ni Jegal Sansan na napakabait mo talaga. Mukhang ako ang naging masyadong sensitibo. Na sinabi ni Chongsang na hindi. Naman. Dati, katulad din kita bago ko nakilala si Master Uncle. Hindi makapaniwala si Akpyeong na nakatingin sa kanila. Biglang isang lalaki ang sumisigaw ng mga disipulo ng Wudang Sect, pakiusap, dito po kayo dumaan. Na napasabi si Changwo na Chongsang, mukhang tayo na ang susunod. Tumugon ito na oo. Sinabi pa nila habang kumakaway kay Jegal Sansan na babalik kami kaagad. Tumugon ng kaway si Jegal Sansan sa kanila samantalang binubulong ni Akpyeong na tingnan mo sila, kung makakilos akala mo kung sino. Na sinabi din ang nasa gilid na kasamahan nito na mga disipulo lang sila ng Wudang Sect na palubog na rin naman. Na sinabi sa kwento na ang unang pagsubok ay ang pag-iwan ng bakas ng kamay sa isang malaking bakal na plato para masukat kung gaano kalakas ang panloob na enerhiya ng isang tao. Kahit 1 pulgada lang ang kapal nito, marami ang halos kaunting bakas lang ang naiiwan. Mayroon din namang hindi man lang nakaiwan ng anumang marka. Nakangiti ng may pagmamaliit ang mga ito na sinabi ni Akpyeong na halatang halata na babagsak sila ng todo at hindi man lang makakalapit sa Dragon Phoenix Hall. At ilang sandali pa makikita ang pinagdadausan na ang malaking bakal na plato ay makikita ang lakas ng impact dito. Bumilog ang mga mata nito sa kanilang nasaksihan. Pati na ang gumagawa ng talaan ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At nagsimulang mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Na walang sinuman ang nakapansin sa mga dakilang disipulo ng shaman. Na walang interes sa lahat, ay agad na nakaagaw ng pansin ng mga lumahok sa Dragon Phoenix Hall. Si Changwo, isang matabang shaman na may singkit na mga mata, ay nakagawa ng isang malaking butas sa bakal na plato. At sinabi ng tagatala sa isip na binutasan niya ang bakal na plato. Napahawak sa ulo si Changwo at sinabi na pumasa ba ako? At tumugon ito na may hindi maipaliwanag na muka na oo, pumasa ka. Pakiusap, tumuloy ka na sa susunod na lugar ng pagsubok. Sinabi sa kanya ni Chongsang na bakit ka naman naging ganoon kapabigla-bigla? Kung sisirain mo iyan ng ganyan, paano na makakapagsubok ang susunod? Sinabi sa kanya ni Changwo na ha. Akala ko kailangan kong gamitin ang buong lakas at panloob na enerhiya ko para tamaan ito. Sinabing muli sa kanya ni Chongsang na akala mo ba hindi nila binutas dahil hindi nila kaya? Kung nandito si Master Uncle, siguradong nagalit na siya dahil hindi mo nakontrol ng maayos ang lakas mo. Si Akpyeong, pati na rin ang lahat, ay nakatuon sa kanilang pag-uusap na may gulat na ekspresyon. Na sinabi pa nito sa isip na talagang nakakainis siya. At lumapit sa tagatala si Chongsang at sinabi na ako si Chongsang mula sa Wudang Sect. Gaano kalalim dapat ang bakas na iwan ko? Natumugon ito na kailangan mo lang lumampas ng kalahating pulgada. Ang magalang na si Chongsang ay dahan-dahang lumakad at hinawakan ang bakal na plato at sumagot na sige po. Makikita ang mata niya. At kanyang kamay ay naglabasan ang mga ugat. At napaturo si Akpyeong na nagugulat na sinabi na pinipisil niya lang yung bakal na plato imbes na hampasin ng buong lakas. Gayon din ang mga nanonood. Maging ang mga kumukuha ng pagsusulit sa ibang lugar ay huminto sa kanilang ginagawa at pumunta sa madla. At binubulong naman nito na si Mount Hwasek second class disciple na si Hyun Seon na mas mahirap ay concentrate ang lakas kung pinipisil lang niya ito imbes na hampasin. Na muling makikita ang kamay ni Chongsang na unti-unti na niyang idinidiin ang kanyang palad sa bakal na plato. At ilang sandali pa makikita ang kanyang palad na bumakas ang kanyang palad mula sa likuran. Na ikinamangha na naman ito ng tagatala at sinabi sa isip na napalabas niya ang bakas ng kamay. Sinabi ni Chongsang dito na sapat na ba ito? Pakiramdam ko mabubutas ko pa to kung itutuloy ko pa ang pagpuwersa. Tumugon ito at sinabi sa kanya na oo, ayos lang. Pumasa ka. Napasabi si second class disciple na si Hyun Seon na isa pala siyang second class na disciple ng Wudang Sect. Na namamanghang sinabi naman ng katabi nito na oo, hindi ba't sila ay kahanga-hanga. Hindi lang sila pumasa sa paraang hindi nagawa ng iba, nakuha pa nila agad ang atensyon ng lahat. Napangiti ito at sinabi sa isip na mukhang kamangha-mangha pa rin ang Wudang Sect kahit papabagsak na sila. Chongsang at Changwo, tatandaan ko ang mga pangalan nila. Mula sa malayo sinisigaw ng mga ito na Chongsang, ang galing mo talaga. Na napasabi pa si Akpyeong na sandali. Paano nila nalampasan ang pagsubok ng ganoon kadali? Hinawi siya ni Jegal Sansan at sinabi na tumabi ka nga sa dadaanan ko.
Mabilis na napunta ito sa kanila at sinabi na Taoist Chongsang at Changwo. Ang gagaling ninyo. Tumugon sa kanya si Chongsang na hindi naman ganoon kagaling. Sinabi sa kanya si Jaegal Sansan at sinabi na sigurado akong matutuwa si Taoist Jinmu kung nakita niya ang ginawa ninyong dalawa. Sinabi ni Chongsang na hindi, siguradong pinagalitan pa rin niya kami dahil sa paningin niya, palagi pa kaming may kailangang pagbutihin. Nakatingin sa kanya si Jaegal Sansan na sinabi sa isip na palagi niyang iniisip si Taoist Jinmu, ano? Kitang-kita ko kung gaano kagaling ang mga turo ni Taoist Jinmu sa simpleng pagtingin pa lang sa kanila. Isang henyo sa mga henyo na nakamit ang manifestation key bago pa mag-20 taong gulang, siguradong gagawa siya ng ingay sa Dragon Phoenix Conference kasama si Taoist Changwo sa pagkakataong ito. At sinabi niya sa mga ito na ako na ang susunod. Sabay na tayong umalis pagkatapos ko. Tumugon ang mga ito na okay. Tumawa si Changwo at sinabi niya na iniisip ko kung ayos lang si Master Uncle. Gusto ko nang ipagyabang sa kanya na pumasa kami. Sinabi naman ni Chongsang na basic na pagsubok lang naman yon para sa panloob na enerhiya. Baka isipin ng iba na narang tayo sa dahil sa sobrang saya mo ngayon. Tumingin sa malayo si Chongsang at sinabi pa niya na pero nag-aalala ako na baka hindi siya nakakakain ng sapat na karne. Ngumiti si Jaegal Sansan at sinabi niya na sigurado akong nakakakain ng maayos si Taoist Jinmu kahit saan siya magpunta. At sigurado rin akong tumutulong siya sa isang nangangailangan ngayon. Natumugon si Chongsang na tunay ngang ganoon. At lumipat ang eksena kung saan susubo ng karne ang ating bida. At sinabi pa niya habang kukuha ng karne si Baekpyong nakyahaha, ang saya naman. Hindi ko akalaing pwedeng mag-iba ang lasa ng karne depende sa pagkakahiwa nito. Napabulong si Baekpyo habang nakatingin sa kanyang sandata na seryoso ba siya. Hindi ko inakalang makakakilala ako ng taong hihilingin sa akin na gamitin ang teknik ng espada ng aming angkan para lang maghiwa ng karne. At sinabi pa nito sa kanyang isip na pero dahil ang sarap niyang kumain. Mukhang napakinabangan ko rin dito ang karanasan ko sa pagtrabaho sa butcher shop. Isang paa ang humakbang sinasabi na wow. Ano ang meron dito? Nagtatakang sabay silang napatingin ditong nagtataka. Masayang nakangiting sinabi ng leader ng bandido na nagtataka ako kung saan nanggagaling ang masarap na amoy. Ang lakas naman ng loob ninyong magluto sa harapan ng bahay namin nang walang paalam. Dinilaan nito ang kanyang espada at sinabi niya na lahat ng nabubuhay sa bundok na ito ay amin, kaya kailangan niyong magbayad para sa karne na yan. Sinabi ng nasa gilid nito na tama ang sinabi niya. Nagningning ang muka ng ating bida at sinabi niya na mga tulisan sa bundok ang mga yan. Baekpyo. Masasamang tao sila, di ba? Natumugon si Baekpyo na oo, sir. Na nagtatataka naman ang mga bandido sa kanilang likuran sa kanila. At lumingon ang ating bida na sinabi niya na ano pang hinihintay mo. Sige na at kunin mo ang mga enerhiya nila. Mabilis itong tumalon sa mga ito habang sinasabi na okay po sir. Na napasabi ang mga tulisan na ano. Habang kumakain ng karne ang ating bida sinisipsip naman ni Baekpyo ang lakas ng mga ito. Na sinabi pa ng ating bida na grabe ang sarap talaga ng karne na to, ang saya siguro kung nandito sina Chongsang at Changwo para kumain din. Masayang sumusubo siya ng karne na sinabi pa niya na sobrang bait nila. Hindi naman siguro sila nag-aalala sa akin o kung ano paman, di ba? Dagdag pa niya habang makikita ang langit na nag-enjoy ako dito, kumakain ng masarap na karne at nagtuturo ng leksyon sa masasamang tulisan, kaya huwag kayong mag-alala sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-86 na kabanata.